Magandang umaga mga kamaster kadaltans. Mga kamaster kadaltans, dito tayo sa generator para i-commissioning na natin mga kamaster kadaltans, kasi tagal na tong hindi nakaandar at okay na yung mga wirings na asikaso na natin, tapos ngayong araw na to mga kamaster kadaltans ay i-commissioning na natin para malaman kung tama ba talaga yung ginagawa natin. Yan na-on na natin yung battery, tapos on na natin yung yabe. Yan naka-on na yung genset, tapos start na natin yan mga kamaster kadaltans para malalaman natin kung tama ba yung mga connection na ginagawa natin. Kasi dati mga kamaster ay hindi talaga to ginagamit pa namin generator, kasi sabi ng nag-subcontract nito ay 380 yung voltahe niya. Ngayon yung nag-subcontract nito, yung contractor na nagtrabaho nito, ay hindi nila tinap yung doon sa main, kasi yung mismong linya sa generator papunta dito sa ITS ito. Yan, sabi ko may mga connection naman yan, pwede naman natin yung i-convert to 220. Ngayon sinilip ko yung mga windings niya doon sa loob. Okay naman yung windings niya, naka-convert naman to 220. Yung EBR na lang ang in-adjust ko. Yung dating kong video ay nakita nyo na nag-adjust ako ng EBR para masit natin to 230. Yan pasensyahan nyo na yung video ko mga kamaster kadaltans, kasi wala akong kasama, ako lang nag-iisa. Ako ang nag-video, ako rin ang nag-operate. Yan, isang kamay lang yung ginagamit ko. Yan mga kamaster, naka-testing na yan. Bali yan na ang amperahe niya. Naka-change power na kami. Punta doon sa opisina namin. Yan may 9 point something yung amperahe niya. 9.8 na tumataas na siya, kasi nag-advise ako sa personnel sa opisina para i-on yung lahat ng mga appliances ng aircon namin para malaman mo ilan ang volta, ilan ang amperahe niya. 10 point lang ampere, medyo kayang-kaya, nasa 2% lang yung nagamit sa generator. Diyan ang hindi tinatap sa gas subcontract, kasi hindi lang nila tinitingnan yung windings, yung tinitingnan lang nila yung mismong plate, yung plate niya doon sa genset. Hindi nila chinek, o tinatamara na siguro, kasi nakuha nila yung money para sa kanilang kontrata, hindi na binalikan. Ito mga kamaster, mga kadaltans, mga 3 beses ng mga technician na nag-assist nito, hindi nila nakuha yung problema, kasi sabi ng subcontract hindi daw kaya nila. Yung mga technician namang nag-a-assist sa amin ay hindi rin nila alam kung paano gawin, kasi dati itong mga kamaster hindi nakaset yung mga parameters niya sa setting niya, hindi na configure yung sa setting mismo sa smart chain. Ngayon
inistudyuhan ko at sinadihan ko, please nakuha rin tulong ng ibang tao na tumutulong din sa akin na ma-resolve ko itong problema. Stable na yung andar niya. Nisilip ko yung baka kasi yan ay hindi pa totally na tightening kasi wala akong sakit na dala. Ngayon sinilip natin yung setting niya, okay naman, generator normal running naman, so ayos. At least na commissioning natin ang generator na to kahit pa paano. Yan mga kamaster, kadaltans, sa dulo nitong video ay may ipakita akong diagram, yung connection niya, yung connection sa 230 volts at yung connection sa 380 volts to 440 volts. Makita nyo sa dulo itong video para malaman din nyo kung ano ang tamang connection. Yan ang ginagamit ko. Pasensyahan nyo yung video ko mga kamaster, kadalatan kasi ako lang yung nag-iisa at wala akong kasama. Ako ang nag-video at ako rin ang nag-operate. Ayan, ini-obserbaran pa natin kung normal na ba talaga yung mga setup natin. Obserbaran natin. Ayan, nakagamit tayo ng clammeter. Nag-clamp tayo. Ayan, paubos na yung amperahe niya kasi ina-advisean ko doon sa taas na patayin na kasi okay na at mag-change power na kami sa normal na power namin. Back to normal power na kami. At least testing namin kung okay na ba yung genset namin para pag may mga emergency na mga gamitin namin o may mga bisita kami ay yan na ang gamitin namin para okay naman yung power namin, hindi na madelid ang mga yan, yung mga activities namin. Next week siguro mga kamaster kadaltans ay pakita namin yung connection ko yung sa kabilang building. Pakita ko yung kabilang building sa aming opisina ay magtatap na kami dito sa mismong ETS namin. Ito hindi pa natapos tong ETS namin kasi hindi pa natap. Nistudyuhan ko pa to para matap kung safety ba yung gamitin namin ng ETS o mag MTS na lang kami para sigurong safety. Yan, zero na yung amperahe niya kasi yun, tinestingan na namin yung voltahe. Ayan, hirap talaga pag walang kasamang taga-video mga kamaster kadaltans, yung ikaw lang para lang maka-upload at maka-update sa ating page. Ino-off na natin yung main breaker sa generator para mapatay natin yung generator para okay na yung commissioning natin. Please okay yung commissioning natin ng kamaster kadaltans, safe siya at sigurong ayos yung mga connection na ginagawa natin at yung mga parameters at default setting niya na nakalagay doon sa mismong type of generator, yung SmartGen 6120N. Kasi itong mga generator ay Cummins brand naman to,
comments. Kadalasan mga comments naman made in China. So ayos lang, at least okay naman yung mga genset niya. Itong genset pala mga kamaster, kadalasan ay nasa 75 kb ito. Medyo malaki rin siya, maka-stand din sa mga load natin, especially sa mga aircon, para hindi tayo mainitan. Yan mga master, na tapos natin commissioning. At least okay yung mga ginagawa natin, at least successful tayo sa ating commissioning. Yan o, pinatay na natin at Stock maintenance. i-off natin yung mismong sa battery niya, yung switch bolt niya sa battery, switch knob. Lang kainit to. Yan o, sinilip natin, hindi man lang nakainit sa makina mga kamaster. Ayos na ayos tong generator na to, kahit made in China. Yan ang diagram na 230 at 380 mga kamaster. Kadaltan pwede yan nyo gamitin pag maka-encounter kayo ng ganito. Yan o, yan ang 380 na diagram, connection na 12 leads. Sige, thank you.